Kokontratahin at papasweldohin na ng gobyerno ang mga jeepney driver sa buong bansa simula April 15. Pinag-aaralan din kung may diskwento bang maibibigay para naman sa pamasahe. Narito po ang report ni Gio Robles. Hirap po, mahirap. Mahirap talaga. Hirap eh. Alis ba, uwi mo 300 na lang araw-araw. Hirap. Napaiyak na si Mang Ruel Hornalo sa sitwasyon nilang mga jeepney driver matapos ang panibagong halos 20 pesos na taas presyo sa petrolyo. Inabutan namin siyang nagpapakarga ng diesel sa gasolinahan sa Pedro Hill sa Maynila. Kung tutuusin, hindi na raw kaya ng kita ni Ruel ang sobrang mahal ng diesel. Minsan, umaasa na lang siya sa mga pasaherong nagmamagandang loob. Alam mo, minsan nga, parang yung mga driver na naawaan ng pasahero, minsan may bigyan 100. 50 pesos hindi na kinukuha yung sukli. Ma'am, maraming salamat po. God bless po. Ramdam umano ng LTFRB ang kalbaryo ng mga tsuper. Kaya sa April 15, aarangkada na ang pagbabalik ng Service Contracting Program o yung pangongontrata sa mga tradisyonal at modern jeepney sa buong bansa. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, per kilometer ang bayad sa mga tsuper at operator na aarkilahin ng gobyerno gaya noong unang ipinatupad ang programa sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Bukod sa mga jeep, kasama rin ang mga bumabiyahe sa EDSA Bus Carousel at UV Express. Target ng ahensya na mapabilang sa programa ang nasa 700 hanggang 800 na mga ruta nationwide na may higit kumulang 15,000 hanggang 20,000 units. 800 million pesos ang pondo na mula sa General Appropriations Act for 2026. Ayon kay Mendoza, tatagal lang ang pondo ng 2 hanggang 3 linggo o hanggang 1 buwan. We do not anticipate this 800 million to last for very long, no? Mas lalo na kung talaga gusto natin mapalawak yung coverage nito. So we are anticipating, i-request na naman kami ng panibagong budget, panapit na maubos ng 800 million na to. Sa ilalim ng programa, papayagan pa rin ang mga tsuper na mangolekta ng pamasahe sa mga commuter. Pero they are allowed to collect also yung transport fares, no? Okay. On top of the subsidy para hindi naman sila malugi pag nagbiyahe sila. Pinag-aaralan naman ng LTFRB ang pagkakaroon ng discount para sa mga pasahero. Pabor naman dyan ang grupong Pasang Mazda. Ito po yung net service contracting. Maniningil din po kami sa ating mga mananakay kahit nakukunti yan. Well, yung dating pamasahe pa rin po yun, sir. Dahil nga po sa nangyayari ngayon na talagang bumibiyahe tayo ng kulang ang pasaheros, na talagang halos break-even lang po doon sa mga pambayad ng pasahero para kumita ng konti. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.